Patay at lagot ka talaga, China. USS Nimitz na isang aircraft carrier muling na-detect at nagbalik sa West Philippine Sea. Kasalukuyan to ngayong nasa Pag-asa Island, kung saan nangyari ang insidenteng banggaan at pagwa-water cannon ng Chinese Coast Guard laban sa Bipar. Siyempre, pag sinabing aircraft carrier, hindi lang nag-iisa yan. May escort yan na missile destroyer. Ang USS Gridley, USS Wayne, at USS Higbee. Dito makikita mo talaga kay US President Donald Trump, hindi papahintulutan ng Amerika ang anumang pananakop ng China sa West Philippine Sea. Mapabaho di masinlok pa yan o Pag-asa Island. Nakatakdang ng magkita ang USS George Washington at USS Nimitz sa may Palawan, kung saan magsasagawa ang dalawa ng joint operation. Dahil nga sa presensya ng aircraft carrier, naalala nyo ba yung kumpol ng Chinese Coast Guard sa Pag-asa Island? Wala na yan ngayon, nagtakbuhan na. Pero buti na lang daw at nag-deploy na agad ang Amerika ng barkong pandigma dahil abala nga ang Philippine Navy warship at ibang US warship sa pagbabantay sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Napapabayaan na kasi ang Pag-asa Island. Hindi kasing malayong sakupin niya ng China dahil yan ang pinakamalaking teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Buti na lang talaga to the rescue si Uncle Sam. Kasi yung harassment na nangyari, hindi nangyari sa Bajo de Masinloc o sa Ayungin Shoal. Nangyari mismo sa malapit sa Quito or Pag-asa Island. Nandun yung talaga yung presensya natin sa Spratlys. So, ito yung napansin ko na first time, although nangyayari niya malapit sa Sandy Cay, pero talagang matindi yung ginawa ng China ngayon na nangharas sila at nangbangga sila ng Bifar vessel malapit mismo sa Pag-asa. Okay. So, kumbaga, nag-open ng panibagong, kumbaga, tunggalian ang mga Chino, no, ng harassment mula hindi lang sa Ayungin Shoal, no, sa Bajo de Masinloc, at ngayon malapit na sa Pag-asa. At nakakabahala yan kasi nandun talaga yung presensya natin. Pag sinakot nila talaga yung Pag-asa Island, talagang pinaalis tayo. Hindi pa pumapalag o nagpapadalos-dalos ang Philippine Navy sa mga aksyon nito. Bakit? Kasi syempre kulang pa tayo sa barkong pandigma. Wala pa tayong sapat na barkong ipanglalaban sa digmaan. Kaya tingin ni war expert Renato De Castro, tama lang na humingi muna tayo ng tulong sa US Navy. Huwag muna tayong lumaban sa China. Magpalakas muna tayo hanggang kaya na natin lumaban kahit wala ang presensya ng Amerika. Ang kaso nga lang, apektado ang Armed Forces of the Philippines sa pagbili ng missile, mga warship at fighter jet dahil sa nangyayaring korupsyon sa DPWH. Professor De Castro. Habang nagpapalakas tayo, habang pinalalakas natin ang Coast Guard natin, at lalo na pinalalakas natin ang ating sandatahang lakas, ang Philippine Navy, at of course yung build-up rin natin, no? Hindi lang pagpapalakas ng sandatahang lakas natin at Navy, pagpapalakas din yung, kumbaga, yung industry. Shipbuilding industry, and of course, investment sa ating defense. Kaya ko yan. Kaya ng ano. Kasi, Orly, binanggit mo nga yung diplomatic protest, importante yan. Pero yung diplomatic protest mo, walang kakayanang militar o lakas militar doon sa behind doon sa diplomatic protest. Kumbaga, sinasabi nga ng mga Chino, piece of paper lang yan, papel lang yan. Kaya ko yan tinanong. So, time talaga i-build up natin talaga yung sandatahang lakas natin, no? Yung resort, long term yan. Sabi nga ni Presidente, walang walang silver bullet. Kasi talagang, kumbaga, naghanda na yung China sa pananakop nila sa South China Sea, West Philippine Sea at Taiwan, habang tayo nakafocus sa internal security. And ang masama dyan, masakit ang loob ko, Orly, napakalaking resources natin, kayamanan natin na dapat na-invest sa ating defense, no, sa pagpapatayo ng Navy natin, pagpapalakas sa industry, napupunta sa korupsyon. So dapat rin talaga we have to put our house into order, no? Dapat talaga yung resources na talagang kailangan ng sandatahang lakas natin, lalo na ng Navy, ng Air Force, and even yung Army, napupunta lang sa kurakot ng mga ibang politiko. Salamat talaga sa United States of America. Salamat kay President Donald Trump sa pagsuporta at sa paglaban sa teritoryo ng Pilipinas. Kayo, ano masasabi nyo sa kabutihang binibigay ng US Navy? I-komento sa baba ang inyong salopin.